May tanong sa akin. Boss Ray, tanong lang po. Registered po si Ola sa SEC pero wala po silang secondary permit. Ibig sabihin po ba hindi sila legit? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, napakaganda ng katanungan niya. Dito po sa video natin ngayon, malalaman po natin kung legit ba yung Ola, no? Para ho at least maintindihan po ninyo at kahit papano maiwasan nyo na maloko nitong mga bugo katabusadong online lending apps ito. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. Okay. So sabi niyo nga po, kung yung Ola is registered pero walang secondary permit, ibig sabihin ba nun? Hindi na legit. Okay, ganito po yan. Simulan muna natin dun sa unang permit. Kasi importante po na may certificate of authority yung isang lending para siya po'y makapagpautang. Pwede na po siya magpautang, kaya lang offline. Meaning, hindi siya po pwedeng magproseso ng utang online. Okay, bakit? Kasi wala siyang secondary permit Wala siyang secondary license. Pag sinabi yung secondary license, ito po yung recorded online lending platform. Kasi po, pag napasama kayo doon, yun lamang po yung way para kayo makapagpautang through online. At hindi lang yun, makakapag-advertise kayo online. Okay, yun po yung purpose nung secondary registration or secondary license na sinasabi. Ngayon, pagka po walang wala sa recorded online lending platform, legitimate pa rin naman po yan. Kung yan ay registered sa SEC or ibig sabihin po, meron siyang certificate of authority to operate. Okay? Sana po maliwanag Kung yan may certificate of authority to operate pero walang hindi siya kasama doon sa recorded online lending platform, legitimate pa rin siya. Hindi nga lang siya pwedeng magpautang or magproseso ng utang online. Okay, yun po yung difference noon. Ngayon, eto yan. Kasi napakarami nga naloloko or nai-scam nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Kasi po, ganito yan. Bigla na lang lalabas yan sa sa mga Play Store, App Store o kung ano-ano store na yan. Okay? Ako hanggang ngayon nagugulat bakit po marami pa rin naglilitawan samantalang yung mga recorded online lending platform po hindi naman close yan. Okay po? Hindi open yan ngayon. Actually pabawas nga yan, hindi yan padagdag ngayon May moratorium po ngayon yan. Hindi na sila nagdadagdag pa. Hindi ko alam kung kailan bubuksan ng SEC yan. Okay, kaya ako nagtataka, bakit may panibago ko naririnig na Ola wala naman yan doon sa mga recorded online lending platforms. Okay, ganito po Diyan po sa aking description box, okay? Nandyan po links. Diretso po yan sa SEC. Yan po yung registered lending companies, registered financing companies at yung recorded online lending platform. Okay, ganito po yan. Bago kayo mag-download ng Ola, okay, i-check nyo muna yung about. Okay? Check nyo muna kung ano yung totoo niyang pangalan. Ibig sabihin yung totoong pangalan, yung company name talaga, kasi iba yung Ola name sa company name. Okay? Kasi maaari yan, ang pangalan yan is, pasensya na kayo maingay, Boss Ray Lending Inc. Okay. Pero ang Ola ko, Ray Boss Ola, ganun. Parang ganun naman Hindi parehas minsan. Minsan parehas. Or minsan, isang kumpanya, 7 yung Ola. Okay? So sana lang po nakakasunod kasi ganito. Kaya kung sinabi sa inyo yung links po nasa description box ko, kasi po, hanapin nyo muna
yung pangalan ng lending company or financing company dun sa dalawang listahan muna. Sa list of lending companies at saka sa list of financing companies. Pag nandun po, ibig sabihin, legitimate sila na pwedeng magpautang. Ngayon, kung OLA yan, ibig sabihin, dapat yan kasama yan sa recorded online lending platform. Okay po? So, ngayon, puntahan nyo po, no, pumunta kayo dun sa link ng recorded online lending platform. Hanapin nyo rin po yung pangalan ng company at tignan nyo dun sa bandang kanan, okay, yung OLA name. Pag nandoon, legitimate po. Okay po, pwede silang magpautang online. Now, it doesn't mean na na tama ang ginagawa. Okay? It doesn't mean po na tama interest. It doesn't mean na hindi nangaharas. It doesn't mean na sumusunod sa batas. Okay? Wala ho tayong kasiguraduhan doon. Bakit? Kasi po, ito yan. Yung lisensya po kasi is ito yung kumbaga karapatan, no, na ibinigay po sa kanila ng gobyerno na magpautang. Okay? Ngayon, yung pagsunod po sa batas, nasa kumbaga nasa sa kumpanya na yan eh. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat po ng nasa online lending platform ay hindi sumusunod sa batas. Sumusunod po yan. Pero may mangilan-ngilan po or karamihan dyan, bugok talaga. Okay? Ang mga sinasaway po nila, yung pong Consumer Act of the Philippines. Okay? Number 1 yan. Mali yung pag-advertise, no? Yun nga, false advertisement, talagang enticing siya. Data Privacy Act po. Manghihingi ng permission, no, to access your data sa cellphone, hindi nila i-access, nanakawin nila yon. Okay? Which is hindi dapat kasi dapat pagka sinabi ang pagpapautang, hayaan nyo yung kliyente ang maglagay ng detalye niya doon sa applications nyo. Kaya nga may certain questionnaires doon na inihingi, di ba? At kailangan ilagay. Ba't kailangan nyo nakawin yung data? Di ba? So, mali. So, Consumer Act of the Philippines, Data Privacy Act. Yung pong TILA, the Truth in Lending Act, which is very, very important. Bakit? Kasi, importante po na maintindihan at malaman nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Diba? Paano niya babayaran yan? No? Kung hindi niya alam kung kailan ang due date niya. Diba? Paano niya mababayaran niya kung magkano amortization niya, hindi niya alam yun. Kasi dapat yan, unang-una no? Ipapaalam nyo muna doon sa nanghihiram kung magkano na-approve sa kanya. Bakit? Kasi may requested amount yan eh. Diba? Let's say ni-request niya 10,000. Etong mga bugok na to, mag-disburse na lang kagad 1,000 pesos. Para sa 1,000? Diba? Hindi man lang nila explain eh na hindi pa ho kayo na-approve sa 10,000 eh. Na-approve ho kayo sa 5,000. Tatanggapin nyo po ba? Pag sinabing hindi, tapos ang transaksyon. Pag sinabing oo, sige po, dito po ha, explain lang ho namin sa inyo. Yung 5,000 nyo po, hindi nyo makukuha ang buo yan, babawasan po namin ng processing fee ng ganitong halaga o ganitong percentage. Ito po idadagdag nating interest at ito lamang po ang termino nyo. Ito po magiging amortization ninyo. Pagka po hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, ito po ang penalty ninyo. Ganun po dapat. Diba? Hindi nila ginagawa yun. Alam nyo kung bakit? Kasi pag sinabi nila yun, ay wala na kukuha sa kanila. Walang tatanggap niyan. Saan kayo nakakita? 1,000 pesos. 500 lang makukuha. Tapos babayaran mo ng 1,500. In 7 days? Abay, sobra yun. Lokohan. Di po ba? Natanggap mo lang 500, babayaran mo 1,500. Ibig sabihin, 100%. Ha? Ang tubo mo. Ay, sobra ka naman. Ikaw na lang ang nabuhay. Di po ba? Bukod ho dun sa tila, meron pa ho yan. Pag hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, yung prohibition on unfair debt collection practices, ay hindi pala, bago ho yan. Yung pong ceiling on interest rate, hindi nila sinusunod. Totoo po yan. Bakit? Naglabas po ang BSP, no, ng memorandum, no, na pagka 10,000 pababa at ang termino po hindi lalagpas ng 4 na buwan,
Ang interest lamang po kabuuan is 15%, 15%. Ang bumubuo po doon sa 15% is yung 6% na nominal at 9% no, na processing fee or kung ano-anong fee na yan. So pag pinagsama nyo po yun, 6 plus 9, that's 15%. Yun lamang po per month. Hindi po in 7 days, per month po. Ngayon, hindi kayo nakabayad sa loob na isang buwan, may karagdagan po yung 5% ayon po sa ceiling on interest rate. Okay po? Sana po naiintindihan. No, kasi dun marami ho ang nalilito eh. Although, naiintindihan ko kasi hindi sinasabi ng mga bugo katabusadong online lending apps, pero marami kasi nagtatanong magkano po babayaran ko. Dun ho tayo sa legal. Okay? Pagka po 10,000, pababa at nilalagpas sa 4 months, 15% lamang po per month. Okay. Now, pag ang nahiram nyo po is mahigit sa 10,000, I'm sorry to say, wala pa ho tayong ceiling on interest dyan. Okay po? Ngayon, kasi nga, meron ho sa batas natin na 6% per annum pagka hindi nasusulat. Okay? Most probably po, ito po pwedeng opinion ko lang. Pwede nating i-apply doon. Bakit? No, doon sa sa 10,000 pa, yung mahigit sa 10,000 na kasi po, ba't ko sinasabing po pwede? Dahil wala naman silang pinakitang kontrata. Di po ba? So, ang malinaw kasi doon, 6% per annum pag hindi po nakasulat. So, lumalabas po yun is 0.5% lang po per month. Okay? Kung yun po ang pagbabasihan, logically, yun ho ang nasa isip ko. Okay? Pero para mas malinaw po, itanong nyo po sa mga abogado dahil sila po nakakaalam yan. Okay? So, panglima na hindi nila inaano is yung prohibition on unfair debt collection practices. Pagka po kayo lumagpas na sa yung due date, naku po, katakot-takot, nakawalang yan na po ang gagawin sa inyo ng mga bugok na yan. Kaya po, ingat kayo. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, i-check nyo muna dyan sa aking description box sa list of lending companies, list of financing companies, at saka dun sa recorded online lending platforms. Okay, pag wala siya dun sa recorded online lending platform, hindi yan po pwedeng magpautang online. Sana po maintindihan natin. Okay, kasi hindi ho basta-basta yung papasukin nyo. No? Talaga pong puro stress at anxiety ang aabutin po ninyo pagka napasok nyo po yung mga bugok na yan. No? Wag na ho natin tangkilikin kung wala dun sa recorded online lending platforms. Kasi parang kabuting naglalabasan eh. Doon ako nagtataka eh. May moratorium yan. Nakahinto yan. Walang pwedeng idagdag dyan. Nagtataka ako, bakit sulputan ng sulputan? O baka nga po pala magtaka kayo, sasabihin yung mga kumpanya ito lang, number sa recorded online lending platform, pero maraming OLA. Kasi po, meron dyan isang kumpanya, 7 OLA. Yung po yung mga magkakapatid at dyan nababaon, no, dun sa tapal-tapal system kasi i-refer kayo kay ganito, ganyan, di ba? So, wag nyo na hong silang tangkilikin. Yun lang po ang sa akin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.